Hi everyone! Welcome to our daily devotion for Journey Mo, Kwento Ko. And today we are going to talk about joy in suffering. Mga ka-journey, meron po akong tanong sa inyo. Naranasan nyo na ba ang maging masaya kapag may mga bagay na nangyayari sa buhay nyo na hindi nyo maipaliwanag o hindi nyo na-expect? Hindi ba sa totoo lang mahirap talagang maging joyful? But, in the scriptures, we are going to learn about how to be joyful sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Especially sa mga hindi mga magaganda o hindi natin inaasahang pangyayari. And we are going to talk about Philippians 1:12-20. Alam natin yung summary dito that Paul was in prison. And if ikaw mga ka-journey, ikaw ay nasa sitwasyon na lahat ay limitado, paano mo mai-share ang pagiging masaya sa buhay? 'Di ba? Paul is one of the greatest examples of this. Na nagiging masaya siya sa pag-share, lalo na ng salita ng Diyos, even though that he was in prison. And what can we learn from this? That God renews your perspective for His purpose. And sabi dito, the gospel was advancing in prison not by accident. Minsan, may mga bagay na yung hindi maganda nangyayari sa atin, may mga taong nakakarinig o nagiging testimony para sa iba. Mas na-encourage yung mga nakakarinig ng story. Ganon din yung nangyari kay Paul, na even though mga ka-journey na hindi maganda yung sitwasyon niya, napakalimitado ng mga bagay na pwede niyang gawin, pero sa kabila ng lahat, nag-prosper pa rin ang salita ng Diyos. And yun yung perspective na gustong matutunan natin, na pagiging masaya at pagiging kontento sa kada pangyayari sa buhay. And second is, God's purpose mattered the most. And sabi dito is, Christ is proclaimed that I will rejoice. That each and every time that we are in suffering, there will always be time na yung purpose pa rin niya talaga yung magpe-prevail. And may mga desisyon tayo na mahirap gawin. May mga desisyon tayo na hindi natin basta-basta mai-commit sa Panginoon. Pero yung purpose pa rin talaga ng Panginoon na magpe-prevail. Especially yung ating puso at damdamin, mga ka-journey. Na ang puso natin magiging peaceful, magkakaroon ng hindi mo maipaliwanag na presensya ng Panginoon. Dahil sometimes you have to surrender all the decision making para ma-accept natin ang joyfulness sa ating mga puso. And what can we be reminded sa Philippians? That despite of every circumstances that we have, we should lead to experience love of God and joy of God despite of our suffering. And sana mas ma-encourage po kayo with the love of God and the joy in our hearts despite sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. And let us pray. Lord, we just want to thank you, Lord God, for today. Thank you for the opportunity that we are always be joyful in the midst of trials and in the midst of suffering. Lord, we just want to thank you na another day is your mercy and your grace is new every morning for us. We gave everything in Jesus' name we pray. Amen. And maraming salamat mga ka-journey and hope to see you with our next daily devotion.